Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin ngayong linggo? Ipagpapatuloy pa rin natin ang ating aralin tungkol sa kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya. Ang ating paksa ngayong linggo ay ang mga dahilan ng kolonyalismong kanluranin. Gayon din ang una at ikalawang yugto ng imperialismo. At aalamin din natin ang mga kaganapan noong panahon ng kolonisasyon sa Timog Silangang Asya. Para sa ating pagbabalik-aral, nais kong sagutin ninyo ang aking katanungan sa maikling pangungusap. Ano-ano ang kaibahan ng imperialismo sa kolonyalismo? Base sa inyong nakikitang mga larawan at mga salita, may kaugnayan kaya ang mga ito kung bakit nagnais ang mga makapangyarihang bansa na maghanap at manakop ng iba't ibang lupain? Ano ang iyong opinyon ukol dito? Alamin natin ang mga dahilan kung bakit nagnais na maghanap ng mga lupaing makokolonya ang mga kanluraning bansa. Pang-ekonomiya. Hinimok ng Rebolusyong Industriyal ang paghahanap ng mga Europeo ng kolonya. Ang Rebolusyong Industriyal ay tumutukoy sa transisyon sa paggawa ng mga bagay mula sa paggamit ng kamay patungo sa paggamit ng mga makinarya. Kinailangan ng mga makapangyarihang bansa ng mga hilaw na materyales na kanilang magagamit sa produksyon, gayon din ng mga pamilihang mapagdadalhan ng kanilang mga produkto. Sa pagkakataong ito, nagunahan ang mga Europeo sa pag-angkin ng mga kolonya. Pampolitikal. Hinahangad ng mga makapangyarihang bansa na manguna bilang bansang imperialista at makilala ang kanilang bansa bilang pinakamakapangyarihan sa daigdig. Upang makamit ito, kinakailangan nilang makontrol ang maraming lupain hanggang sa kanilang makakaya. Ng mga panahong ito, ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakabatay sa dami ng kanilang kolonya. Pang-militar. Ang bawat imperialistang bansa ay nag-aalala sa kanilang seguridad. Kung kaya't, kailangan nila ang mga kolonya upang magsilbing istasyon ng gasolina para sa kanilang mga barko. Bukod sa pagsasanay sa mga katutubo upang maging bahagi ng kanilang hukbo sa panahon ng pakikidigma. Hinahangad ng mga kanluranin ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, bunsod ng estratehikong lokasyon nito sa baybay dagat ng Pasipiko na mainam na daungan at ruta sa pakikipagkalakalan. Bukod dito, ang klimang tropikal ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ay mainam na patayuan ng mga plantasyon ng asukal, kape, kokwa, goma, niyog, saging, pinya at mga panahog na masagana namang nagkaloob sa mga kolonyalista ng tunay na kayamanang maipagmamalaki. Tunghayan naman natin ang mga kaganapan noong unang yugto ng imperialismo. Ang unang yugto ng imperialismo ay tumutukoy sa panahon ng paggagalugad, pagpapalawak at pagtatatag ng mga kolonya sa iba't ibang bahagi ng daigdig noong ika-15 hanggang ika-17 siglo. Bunsod nito, ang unang yugto ng kolonyalismo ay kinilala ring Age of Discovery kung kailan nahimok ang mga Europeo na magtamo ng yaman at katanyagan, kasabay ng pagpapalaganap ng Katolisismo. Sa panahong ito, naganap ang mahalagang pagsulong sa kaalaman sa nabigasyon, paggawa ng barko at paglaganap ng kaalaman tungkol sa heograpiya na nagbigay ng lakas ng loob sa mga Europeo na makipagsapalaran sa labas ng kani-kanilang hangganan at maggalugad ng mga bagong teritoryo.
Saklaw rin ng panahong ito ang pagkakatatag ng mga Europeo ng mga kolonya sa India at higit sa lahat ang pagkakatatag ng Portugal ng kauna-unahang kutang maritime sa Timog Silangang Asya nang masakop nito ang Sultanato ng Malacca noong 1511. Ang unang yugto ng imperyalismo ay nagtapos nang angkinin ng mga British ang Kingdom of Kandy, isang monarkiya sa pulo ng Sri Lanka, Timog Asya noong 1815 at nang itatag ng mga British ang kolonya ng Singapore noong 1819. Kung susuriin, ang unang yugto ng kolonyalismo ay naglatag ng pundasyon ng pagkakaugnay ng mga bansa. Nang panahong ito, ang Espanya, Portugal, Netherlands, France at England ay nagsimula ng kani-kanilang maambisyosong paglalakbay upang makatuklas ng bagong ruta patungong Asya, Afrika at Amerika. Ang pagpupursiging ito ng mga Europeo ay bunsod ng kanilang hangad na makapagtatag ng direktang rutang kalakalan patungo sa pinahahalagahan nilang panahog o spices, seda, ginto at iba pang mga produkto. Bukod sa paglatag ng pundasyon ng pagkakaugnay ng mga bansa, ang unang yugto ng kolonyalismo rin ang naglatag ng batayan sa pagtatatag ng malawak na imperyo sa daigdig. Nakatulong din ito sa pagpapalaganap ng wika, relihiyon at kulturang Europeo sa buong daigdig. Ang komplikadong pamanang iniwan nito ang humubog sa kasalukuyang kaayusan ng geopolitics sa ating daigdig. Tulad ng unang yugto, ang ikalawang yugto ng imperyalismo ay pinasigla ng magkahalong tunggaliang politikal, mga dahilang ideolohiya, pangangailangang pang-ekonomiya, at pag-unlad ng teknolohiya. Ito ay naganap sa huling kalahating bahagi ng ika-19 na siglo hanggang sa pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig noong 1914. Ang panahong ito ang tinaguriang panahon ng high imperialism o kasagsagan ng imperyalismo, bunsod ng pagpapaligsahan ng mga bansang kolonyal sa pag-angkin ng mga lupain, lalo na sa rehiyon ng Timog Silangang Asya at Afrika. Ang pangangailangang pang-ekonomiya pa rin ang pinakamahalagang dahilan ng ikalawang imperyalismo. Sa panahong ito, mahalaga ang pangangailangan ng mura at tiyak na mapagkukunan ng mga produktong pagkain, hilaw na materyales, mineral at siguradong pamilihan na kailangan upang madaig ang lumalawak na kapangyarihan ng kakompetensyang kapangyarihan ng bawat bansang Europeo. Sa pagkakataong ito, hindi na solo ng Britain ang paghahangad na maging makapangyarihang global. Umusbong at nakisali sa mga datihang imperyalista ang Germany, Estados Unidos, Japan, Italy at Russia. Nakipagsabayan ang mga bagong imperyalistang bansang ito gamit ang makabagong teknolohiya na nagpabilis sa bagong imperyalismo. Noong mga unang taon ng ika-19 na siglo, ang Timog Silangang Asya ay nakolonisa ng mga Europeo maliban sa Thailand. Noong 1886, ang rehiyon ay nahati-hati sa pagitan ng mga British, Pranses, Dutch at Espanyol na hindi naglaon ay napalitan naman ng mga Amerikano, habang nanatili namang kontrolado ng mga Portuges ang Timor-Leste. Noong 1815, pinalitan ng pamahalaang Netherlands ang Dutch East India Company sa pamamahala ng East Indies at sa loob ng mahigit 100 taon ay nagawang makontrol ang kabuoang kapuluan kasama ang Sumatra at Bali.
Naangkin at naisama naman ng Britain ang Burma sa Imperyong India na kolonya na nito noong 1886. Unti-unti ring nakontrol ng Britain ang Peninsular Malaya noong 1874. Bakit nanatiling malayang bansa ang Thailand sa panahon ng imperyalistang kanluranin sa Timog Silangang Asya? Alamin natin ang mga dahilan kung bakit naiwan ang Thailand na makolonisa ng mga Europeo. Una ay ang kawalan ng interes ng mga Europeo sa lokasyong geographical ng Thailand. Ang Thailand na nasa pagitan ng Burma na kontrolado ng mga British at Indochina na kontrolado naman ng mga Pranses ay nagsilbing buffer zone ng mga bansang nabanggit. Hindi naging kaakit-akit ang lokasyon nito sa mga Europeo upang tuwirang ikolonisa. Pagsisikap ni Haring Chulalongkorn o Rama V na magkaroon ng modernisasyon ang bansa. Napagtanto ni Haring Chulalongkorn ang kahalagahan ng transformasyon ng bansa sa bersyong Europeo. Ipinatupad niya ang mga reforma sa bansa kasama ang pagsasamoderno ng sistemang legal, strukturang administratibo, military, at paglikha ng mapang saklaw ng kabuang Thailand. Konsentrasyon ng kapangyarihan. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa katauhan ng hari ay naglalarawan sa Thailand bilang isang bansang may kaalaman sa pangangasiwa ng kanilang sariling pamahalaan. Pagpapatibay ng nasyonalismo at pagkakakilanlang kultural ng bansa. Ginamit ng pamahalaan ang historiografiya sa pag-aaral ng kasaysayan ng bansa upang mapagtibay ang kamalayang pagkabansa, na ang Thailand ay panghabang buhay para sa mga Siamese o Thai. Ang wikang Thai ay itinalaga rin bilang opisyal na wika ng bansa. Ang bagay na ito ay nakahimok sa mga Thai na labanan ang kolonyalismo. Para sa inyong panghuling gawain, sumulat ng maikling sanaysay na naghahayag ng iyong damdamin tungkol sa mga paraan ng kolonyalismo at imperialismo. Para sa patuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!